Na-turn over na ni Vong Navarro ang kanyang cellphone sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon kaugnay sa mga reklamong isinampal laban sa grupo ni Denise Cornejo at Cedric Lee. Susubukan ng ahensya na ma-recover ang mga text message na ipinadala umano ng kampo ni Lee at Cornejo sa aktor. Nakatutok si John Consulta. Naunang sinabi ng actor TV host na si Vong Navarro na noong nasa istasyon sila ng pulis, kinuha ni Cedric Lee ang kanyang cellphone at binura ang palitan ng text message nila ni Denise Cornejo. Pero sabi ng NBI, kahit pa kasi nabura na, kaya raw i-retrieve ang mga text message. It will be submitted for forensics and we will be able to identify the calls, the callers probably, or the text messages. Ang mga umunoy binurang text, ipinadala mula noong January 17 nang unang pumunta si Navarro sa kondo ni Cornejo hanggang noong January 22, gabi ng pambubugbog sa actor host. Sa kwento ni Vong, pagkaalis niya ng kondo ng dalaga noong January 17, nag-text daw si Denise sa kanya ng bad boy ka. Sa mga sumunod na araw, nagpapalitan pa rin sila ng text kung saan naglalambing daw si Denise at nangungulit na pumunta si Vong sa kanyang kondo. Sweetie pa raw ang tawag nito kay Vong. Si Denise, itinanggi na ipinadala niya ang mga text na yun. Ay, wala pong ganun. Tsaka, ang dami ko pong ginagawa para po makipag-text pa po sa kanya. Hawak naman na ng NBI ang ilang text message raw ni Lee kay Navarro, isang araw matapos ang insidente. Ipinasa ang mga ito ni Navarro sa NBI matapos niyang hingin ang tulong ng ahensya. Nakuna ng GMA News ng litrato ang mismong text message kay Vong, pero di namin ito ipakikita sa hiling ng source. Sa unang text message, tinext ni Lee na dapat daw bayaran ni Navarro ang mga nasirang gamit sa condo unit ni Cornejo tulad ng sofa at TV. Sa isang bank account daw ito idedeposito. May babala pa si Lee kay Navarro na may mangyayari sa aktor kapag inulit ang ginawa nito. Sa isa pang text message, sinabi daw ni Lee na pwede nitong kausapin ang bank manager para mabayaran na ang mga nasirang gamit. At kapag di raw nag-deposit si Navarro kinabukasan, alam na raw ni Navarro ang mangyayari sa kanya. Sa isa pang text message, tiniyak ni Lee na tutupad siya sa kanilang usapan ni Navarro kahit ipagtanong pa niya sa kanilang mga kaibigan. Hindi rin daw sila extortionist, kundi tagapagbigay ng hustisya. Barya lang din daw sa kanila kung may tuturing ang ibabayad nito. Ang ika-4 na text message, pinadala ni Lee. Matapos nang kumalat sa media ang nangyari, hamon ni Lee, ilabas na lang sa media ang lahat para malaman ng tao ang nangyari. Sabi ng abogado ni Lee at Cornejo, huwag daw basta-bastang humusga base sa mga lumalabas ngayong impormasyon. May proseso raw ang pagkalap ng ebidensya gamit ang cellphone. Ano mang ebidensya raw, hindi nito kayang balaktutin ang katotohanan. I appeal for the continued neutrality, hopefully, of the NBI and the DOJ. Sana man lang ang investigasyon dito gawing patas. Yun lang naman pong hinihiling namin na pakinggan parehong panig. Sa inaasahang pagdating ng mga karagdagang ebidensya at pagharap ng mga personalidad na pinasupina ng mga investigador, umaasang NBI na makukumpleto nila ang kanilang final report sa susunod na linggo. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Simula po nang pumutok itong insidenteng kinasangkutan ni Vong Navarro, sinikap na po ng GMA News na makapanayamang TV host sa ngalan ng patas na pamamahayag. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin pinauunlakan ng kanyang kampo ang hiling na interview ng GMA News. Patuloy pong sisikapin ng GMA News na makapanayam si Navarro.